morning po sa ating lahat. So, welcome po sa River of Life. So, sa umagang ito, bago tayo mag-umpisa, let's open our Bible. Buksan natin mula sa verse. Yan. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sige po, basahin po natin. Sabi dito, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So, sabi dito, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. So, alam naman natin na ang grace ng Lord na pinaranas at binigay sa iyo hindi matatumbasan ng kahit na ano. Maliwanag po? So, ibig sabihin, ito yung bagay na binigay sa atin ng Lord na kahit hindi natin deserve, binigay niya pa rin. Kasi gano'n niya tayo kamahal. Ito yung walang kapantay. Di ba? Kahit ilang beses ka nang nadapa, di ba ilang beses na tayo nanghina, nagkasala, ilang beses na tayong pabalik, tapos alis na naman, balik, alis. Di ba? Pero sa kabila ng yan, nagbago ba ang grace ng Lord? Hindi. Kasi sabi niya, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Ibig sabihin, walang pagkukulang. Kaya ang Diyos sa buhay po natin, walang pagkukulang. Tayo lang talaga nagkukulang. Kaya nasabi natin, Lord, hindi ko po deserve. Kasi yun naman talaga yung totoo. Pero yung hindi ko po deserve na sinasabi natin, ay huwag naman mag-cause sa'yo na hindi ka lalong magpagamit at lumapit sa Lord. Marami kasi nagsasabi, Lord, hindi ko deserve. Sobra-sobra na po yung ginawa ko sa harapan mo, pero nandito pa rin ako. Kaya nahihiya kang pumuri, nahihiya kang sumamba, nahihiya kang lumapit, bumalik sa cell group, nahihiya ka sa lahat. Pero hindi po yun yung gusto ng Lord na ipakita po sa buhay natin. Gusto niya na tulad ni Pablo, sabi nga dito, ipagmalaki mo ang kahinaan mo upang manatili sa iyong kapangyarihan ni Kristo. So ibig sabihin, the more tayo nangihina, the more na nakikita mo yung failures na meron ka, ang Diyos tapat. At gusto niya na ipagmalaki mo pa yung kahinaang yun. Dahil tuwing mahina ka, doon mas nagiging malakas ang Diyos sa buhay mo. Sa paanong paraan? Siyempre, nakikita ka, pumupulit, sumasamba pa rin sa Lord. Nasasabihan ka na, hindi ka ba nangihina? Nasasabihan ka na, hindi ka ba napapagod? Kasi kahit ang dami ng pagsubok na dumating, nananatili ka pa rin matatag sa harapan ng Diyos. Kasi it's all by the grace of God. Hindi yun dahil sa kakayahan na meron tayo. Kasi kung tayo lang din, lahat tayo mahina. Maniwanag po ba? So yan, sino ba dito? Di ba lahat naman nakaranas ng kahinaan at panghihina? Sino dito hindi nakapag-isip na magpahinga? Hindi nakapag-isip na sumuko o huminto. Maaaring sumagi yan sa isip mo, pero hindi mo yung ginawa kasi mas nakita mong lumamang yung habag ng Diyos sa buhay mo. Kasi kahit sa akin naman, lahat naman tayo nakaranas ng panghihina. Pero hindi yan rason para tumigil ka at huminto ka sa paggawa ng mabuti. Kasi nga sabi nga, di ba, daigin mo ng mabuti ang masama. Hindi yung masama na nga, mali na nga yung ginawa natin, dadagdagan pa natin. Kaya mas, sabi nga, the more tayo nakakaranas ng panghihina, the more tayo na mas lalo pang lumapit sa Panginoon. So yan, sapat na ang grace ng Lord, sapat na ang habag ng Diyos sa buhay natin para pumuri at sumamba tayo sa gitna ng kahinaan ng mga pagsubok na kinakaharap po natin sa ating buhay. Because when Paul is weak, it more clearly proves that Christ is powerful. Kaya tandaan po natin, the more na nangihina or nakikita natin yung failures natin, the more kang pumuri at sumamba sa Lord. Dahil tandaan po natin, walang ibang malakas kundi ang Diyos. Kaya kung walang Diyos sa buhay natin, walang mangyayari po sa atin. Kaya tandaan natin, the more na nanghihina, anong dapat makita sa buhay mo? Kapangyarihan ni Kristo. So yan, hindi yung kahinaan pa rin yung nagre-reflect. Diba? So, mahina tayo pero hindi to the point na ipapakita mo yung kahinaan mo sa harapan ng mga tao. Kasi dapat ang makita nila, kapangyarihan ni Kristo, kasi hindi po natin ma-win ang tao kasalita lang. Diba? Sa mabubulaklaking salita, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Doon mauwi ng tao. Pag nakita nila yung power ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kaya ibig sabihin, kung gusto natin na makapagdala pa tayo ng mga kaluluwa, ng mga tao sa church ng Lord, dapat lagi nakikita kapangyarihan ni Kristo, hindi yung kahinaan natin. Okay po? So sa umagang ito, dahil sa habag ng Diyos, lahat tayo pumuri, sumamba at magpasalamat. Kaya sa oras na ito, tumayo po tayong lahat. Come on, church. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos sa umagang ito ng buong puso. Hindi lang ng bibig, kundi nagmumula sa puso. Hallelujah. Siya ang tanging pag-asa
ang bawat isa sa atin. Walang iba kundi si Jesus lamang. Come on, church. Kailangan ng puwan sa pagitan natin. Di maabot ang taas ng mundo. Sa kabiguan, tumingin sa langit. Pinigtas ko ang pangalan mo. Sa kadiliman, iyong kabutihan, binawi ang anino
umindak ka para sa Panginoon, umawit ka, pumalakpak pa para sa Lord. Kaya sa umagang ito, come on church, let's praise the Lord. Hallelujah! Yes, Jesus, in this house, Lord, sa iyong panumbangan, kami pupuri sa iyong pangalan. Hallelujah! Come on, church! Go!
now we will worship the Lord. Come on, church. Sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon, dumulog ka sa pamamagitan ng pagsamba. At this moment, taas natin ang ating mga kamay sa Diyos at tayo umawit ng pagsamba sa Kanya. Hallelujah. Yes, Jesus. Ikaw ay nararapat sa aming pagsamba, Panginoon. Nararapat ka sa bawat pag-awit, sa bawat pagtaas ng kamay, at sa bawat pagluhod ng aming mga tuhod. Tunay na walang ibang Diyos ang nararapat sambahin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ang aming liwanag sa kadiliman, ang tapat na Diyos na hindi nagbubulang. Ikaw ang pag-asa, ikaw ay punong-puno ng habag at wagas ang pag-ibig na hindi mapapatayan. Right now, Lord, nandito kami upang pasalamatan ka sa iyong dakilang pag-ibig sa aming mga buhay. Hallelujah. Come on, church. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Mataas na mataas para sa Diyos. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikhain lulubog sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus,
Tataas ang ngalan mo, Ama. We worship you, Lord. We worship you, Buksan natin yung Bible natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Yan. Basahin po natin. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ulit, sabi po dito, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Sige po, let's pray. Hallelujah. Most Heavenly Father, in Jesus' name, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. I pray na in this topic, bawat isa patuloy po, Panginoon, maglago sa iyong harapan. Everyone, Lord, ay patuloy pang ma-equip, mag-mature, at patuloy pang, Panginoon, na mahubog para sa iyong kalooban. Panginoon, salamat po sa lahat ng ginawa mo at magagawin mo pa. We believe, Lord, that you are in control of everything. Thank you for all the learnings. Thank you, Lord, for your love, mercy, grace, faithfulness in our lives, O God. And Lord, I pray sa buhay ng bawat isa, walang gawain ng kaaway magtatagumpay. Sa halip ay patuloy pang ipapahiya ang kaaway, Panginoon, sa mga maling bagay na binabato sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na I pray na through this topic, bawat isa patuloy pa, Panginoon, na magawa kung ano ang kalooban mo, at patuloy pa, Panginoon, na ikaw ang maluwalhati hanggang aming huling hilinga. Salamat po, Lord, sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin, Lord. Sige po. Okay? So, ang topic po natin ngayong morning is things you shouldn't be attached with. Yan. Ano po ba ang mga bagay sa buhay natin na hindi tayo dapat naka-attach masyado? Kasi, itong topic na to actually, ito yung time na nagbabiyahe po ako simula Puerto papuntang Nara. And habang papunta akong Nara, pauwi na ako nung Tuesday, ito yung mga bagay na sinabi sa akin ng Lord. Nagsasabi ng Lord na ito yung mga bagay na dapat hindi ka masyadong attached, ito yung dapat. And pag-uwi ko ng bahay, hinanap ko yung verse na nakakuha talaga sa verse sa mga sinabi ng Lord sa akin na bagay. At itong mga bagay na to, so mayroong tatlong bagay sa buhay natin na hindi tayo dapat attach masyado. Kasi kapag na-attach ka sa mga bagay na to, ito yung hahadlang sa paglago mo bilang isang Kristiyano.
Ito yung hadlang sa paglago mo bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Kaya dapat, bilang isang Kristiyano, itong tatlo na to, hindi ka talaga dapat dito masyadong naka-attach. Kasi pag naka-attach ka sa mga ganito, talagang mamamatay ka spiritually. Hindi ka lalago sa harapan ng Lord. At ang babagsak nun talagang hindi malulugod ang Lord sa buhay natin. Okay? So, meron po tatlong bagay. Number 1, ito po, comfort zone. So, number 1, bilang isang Kristiyano, hindi ka dapat naka-attach sa comfort zone mo masyado. Ibig sabihin po nito na hindi porkit komportable ka, doon ka na lagi. Alam niyo, sabi nga sa Bible, sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Alam niyo po, yung Kristiyano na lagi nasa comfort zone, hindi mo pwede sabihin na nagiging kalugod-lugod ka sa Lord. Kasi alam niyo po, for example, sa buhay ng isang Kristiyano, kunwari dito, kunwari sa akin, kung ako nasa comfort zone ko, hindi ako makakasunod sa kalooban ng Lord. Alam mo po ba, amin po ba? Minsan sa buhay natin, may mga pinapagawa ang Lord na ayaw natin gawin ng isang tao kasi nga, hindi ka komportable. Lagi mong tatandaan, hindi ka papagawain ng Lord ng bagay na komportable ka. Amin po ba? Amen. Pero alam niyo po kasi, sa hindi ka komportable, doon mo makikita yung paglago mo bilang isang Kristiyano. Amin po ba? Tandaan niyo, bilang isang Kristiyano, hindi ka pwede na masyado kang attach sa comfort zone mo. Hindi pwede na kung saan ka lang magaling, doon ka. Hindi po ganun. Kailangan maranasan mo yung katulad siya ng naranasan ng lingkod ng Diyos. Aalis ka talaga sa comfort zone mo. For example, si Pablo, comfort zone niya yung pataas ang posisyon. Mataas posisyon ni Pablo sa matalino siyang tao, pero umalis siya doon sa comfort zone niya na yun. Sino pa? Sila Moises, comfort zone ng mga Israelites yung tinatawag natin na Egypt. Pero umalis po sila doon. So alam niyo po, kung gusto natin maging kalugod-lugod sa Lord, hindi ka pwedeng nasa comfort zone. Amen po ba? Alam niyo po, ang mga taong laging nasa comfort zone, yan yung laging inaatake ng kaaway. Yan yung laging, naisip ng isip at wala lumalago. Yan po yung taong nasa comfort zone. Ibig sabihin, kasi komportable ka eh. Sa oras na komportable ka, ang kaaway nandyan po para atakihin ka. Kaya hindi pwede na ang isang Kristiyano. Kaya nga, ang isang Kristiyano dapat ang character ng hard worker. Now, kung lagi ka na sa comfort zone, paano masasabi na sila yung hard worker ka? Paano mapapractice yung character sa isang Kristiyano na hard worker kung lagi doon ka gusto mo sa komportable ka? Sabi ko nga, kung sa mga bagay na may nahirapan ka na agad, kunwari sinabihan ka ng Lord, share mo itong maraming tao na to. Daming tao yan. Kung dyan pa lang nahirapan ka na, paano pa pag dumating tayo yung pumuntan ka pa na umpa kay Kristo? Yung time na uusigin ka. Sabi, parang this week may nakausap na ako, sabi ko, kung ayaw mo mag-share ng Word of God, paano pa dumating tayo pag pinersecute ka ng mga tao? Pinersecute ka ng mga handle, parents ng handle mo. Dating ko kasi yan eh. So alam niyo, the reason ba tayo sa Kristiyano hindi lumalago comfort zone? Ayaw ko mag-share ng Word of God kasi ayaw ko mag-handle ng tao kasi ayaw ko mahirapan. Ayaw ko masaktan. Ayaw ko mag-handle kasi ayaw ko maglabas ng pera para i-bless nila. Ayaw ko magpamasahe. Ayaw ko mag-handle kasi sakit sa ulo. Sakit sa ulo kaya ayaw ko mag-share. So, alam niyo po, kapag gano'n ka sa Kristiyano, hindi yung kalooban ng Lord. Amen po ba? Amen po ba? Sabi nga dito, Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Alam niyo po, kung babasahin mo ang salita ng Diyos sa Bible, hindi naman talaga siya madaling sundin. Against lagi ang laman sa salita ng Diyos. Nari, sinabihan ka ng Lord na maging masipag ka, ay tamad ka. Diba? Parang kagabi may nagchat sa akin, Pastor, gabi ka tamad ng anak ko na to. Sobrang sakit sa ulo, bastos pa. Sabi ko, Lord, alam niyo, sa isang banda, darating ang time maharap tayo lahat sa Panginoon. Amen po ba? May pag sinabihan ka ng Lord na maging masipag, kailangan mo talaga maging masipag. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo, yun yung nakakalungkot eh, yung pag-gabi may chat sa akin, Pastor, sabi ko naman, na kailangan mo talaga lumabas sa comfort zone mo. Tangali na magising. Yan. Comfort zone yan. Siyempre, pag tangali ka na magising, ibig sabihin, sarap matulog.
komportable ka. Amen po ba? Kaya bilang isang Kristiyano, hindi tayo dapat nasa comfort zone. Sabi nga dito, kung pinapakinggan natin ang salita ng Diyos pero hindi naman natin sinasagawa, dinadayan ninyo ang iyong sarili. Alam niyo, sa Bible, naniniwala ako na every time magbabasa ka ng Bible, maraming mga personal application tayo dyan eh. Lalo sa journal, ang tanong, ina-apply mo ba? Yun. Like ang journal, kumayo kayo at ipangaral salita. Personal application, simula ngayon, mangangaral na ako. Inabukasan, wala. So, ang tanong, ina-apply ba? So, pag hindi mo kasi ina-apply yung Word of God, ibig sabihin, comfort zone yun. Kaya bilang isang Kristiyano, hindi tayo pwedeng mamuhay sa comfort zone. Roma 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam niyo, ito yung kasiguruhan eh. Kapag mahal na mahal mo ang Lord, kapag lumabas ka sa comfort zone mo, may provision po yun. Totoo po yun. Na kahit hindi ka komportable, makakaasa ka po na kapag lumabas ka sa comfort zone mo, sabi dito, gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Yun po yung maganda. Alam niyo, isa sa na-prove po na ang Kristiyano lumalabas sa comfort zone niya at mahal na mahal niya ang Panginoon, pagpapalain pa rin talaga siya ng Lord. Hindi po yun siya sabi na kapag lumabas ka sa comfort zone mo, hindi ka magtatagumpay ka pa rin talaga kasi mahal mo ang Panginoon. Yun yung assurance. Alam niyo yung assurance. Kapag lumabas ka sa comfort zone mo at mahal na mahal mo ang Lord, at ang Lord mismo nagsabing lumabas ka, magtatagumpay ka naman talaga. Pero hindi siya madali. Yun ang assurance. Kaya hindi ka pwedeng magstay sa comfort zone. Kasi sa comfort zone, walang nadadagdag sa testimony ng tao. Kaya importante lumabas. Sabi nga dito, Isaiah 40:31. Ngunit lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. For example, siyempre, lumabas ka sa comfort zone mo. Ibig sabihin, hindi ka na komportable. Pag hindi ka komportable, mahirap. Pero sabi po sa Bible, kapag ikaw sumusunod sa Panginoon, lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Sabi dito, lilipad silang tulad ng agila, sila ay tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila ay lalakad, ngunit hindi mahuhula. So yan po yan, kapag umalis ka sa comfort zone, hindi ka komportable. Pero as long as nasa Lord ka, hindi mo mararamdaman yung hindi ka komportable. Kasi ang mangyari po nun, lalago ka at lalago ka. Amen po ba? Amen po ba? Yan. Kasi alam niyo po, nakakalungkot, yun sa church, nakakalungkot na may mga taong pinupush mo sa comfort zone mo, pinupush mo talaga sila na lumabas sa comfort zone nila, pero ang ending, talagang hindi nila gusto yun. Pero alam niyo po ba, na bilang isang yun ang kalooban ng Lord. Kasi kung walang magpupush sa atin, wala rin tayo magpupush sa sarili natin. Amen po ba? Amen po ba? Alam nyo, lalo na ako sa pastor, siyempre, as a pastor, observant ka eh. Kayo, siyempre, mind your own network kayo eh. Diba? Ikaw ba primary? Bina-observe mo ba kapag mo primary, araw-araw? Alam mo ba kung saan siya? Alam mo ba kung anong ginagawa? Di ba hindi? Ang tutok ng primary, 144 leader lang. Diba? Yun lang, mga handle mo lang. Hindi mo iniisip yung mga ibang network, hindi mo na iniisip yan. So, observe mo talaga yung mga tao, kamusta ito. So, bilang isang Kristiyano, kailangan mo talagang i-push bawat isa na lumabas sa comfort zone. At siyempre, bilang isang nagtuturo, kailangan mo rin i-push ang sarili mo na lumabas ka sa comfort zone. Amen po ba? Kasi alam niyo po, isa sa na-prove po, ang taong komportable palagi, hindi lumago. At kapag komportable ka, dumadating ang kaaway para magnakaw, manira, mangwasak. At alam niyo po ang masakanap dito, kapag dumating yung ganung bagay, magugulat ka na may ganun pa nang nangyari. Ang komportable, hindi handa. Pero ang laging nasa gera, handa yan palagi. Amen po ba? Diba, sabi sa pag nasa gera ka, spiritually, hindi ka pwede maging komportable. Alam niyo sa mundo, may time na may gera, may time na wala. Pero sa spiritual things, laging may gera. Kaya hindi ka pwede maging komportable. Amen po ba? Kunwari, ngayon, walang gera. Pero spiritually, lagi pong may gera. Araw-araw ang kaaway na atake lahat ng Kristiyano. Now, kung lagi kang komportable, pansinin niyo po, ang totoo to, kung lagi kang nasa comfort zone mo, lagi kang inatake ng kaaway.
Amin po ba? Kahit yung pagiging late sa church, comfortable. Napanood ko nga yung teaching ni Pastor sa Life Church. Sabi niya, nalulungkot ako. Lagi na lang kayong late lahat. Lagi na lang kayong late. Grabe, ang dami ng tao sa sarili. Lagi na lang kayong late. Every Sunday, lagi na lang kayong late. Dalawa lang yan. Magbago kayo o magbago ako. Kasi sabi sa Bible, ang mga late, hindi papapasukin sa kasalan. Kaya sabi ni Pastor Angie dyan sa susunod, ilalak na talaga daw yung church. Kasi sabi niya, lagi na rin yung Sunday, lagi kayong late. Alam niyo yung mga late lagi, comfort zone lagi yung kama. Amin po ba? May magnet eh. Kaya bilang isang Kristyano, tatandaan po natin na hindi ka pwedeng ma-attach sa comfort zone. Kasi kapag lumabas ka dyan, may pangako po ang Lord. Tandaan niyo po, kapag lumabas ka sa comfort zone mo, kahit mahirap yun, pagpapalain ka pa rin ng Lord. Amin po ba? Jeremiah 29:11-13. Sapagkat batid pong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasaba, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. At dirigin ko naman kayo. Kapag hinahanap ninyo ako inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo, ako hahanapin. So alam niyo po, if you want to know Christ more, lumabas ka talaga sa comfort zone. Tandaan niyo po, ang goal natin as a Christian is to experience what God has experienced. Amen po ba? Amen po ba? Kung ano man mga naranasan ni Lord, hirap, persecution, accusation, lahat ng yan mararanasan mo bilang isang Kristyano. Na kung walang ganon, ibig sabihin na sa comfort zone ka. Ayaw mo masaktan, ayaw mo na mahirapan. Alam mo, ako lang sasabi sa Christianity, hindi talaga about sa gusto mo lagi komportable ka. Pag hindi ka na komportable, ibig sabihin na lagot ka na. Yun po yung sabi. Kapag may ginagawa ka sa Lord at hindi ka na komportable, ibig sabihin na lagot ka na. Pero may peace kasi. Ibang komportable sa peace. Yung komportable, yung nahihirapan ka, sobrang hirap na pinagdadaanan mo, pero may peace ka, doon ka lalagot. Amen po ba? At alam mo na lahat ng ginagawa mo is nasa Word of God, lalago ka doon. Amen po ba? Yan, sabi dito, Lucas 11:28. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. Tulad nga po na sinasabi natin na kapag nakadadili ka sa comfort zone, maraming mga bagay na naisipagawa sa iyo Lord hindi mo nagawa. Alam niyo, if you are filled of the Holy Spirit, naniniwala ako na ang Holy Spirit hindi papayag na manatili ka kung ano ka ngayon. Amin po ba? Naniniwala ako, hindi pwede na filled ka ng Holy Spirit tapos hindi mausap sa Holy Spirit na gawin mo to. Ang totoong filled ng Holy Spirit, naniniwala ako kahit hindi kita i-push, ang Holy Spirit mismo magpupush sa'yo. Totoo yun. May time lang talaga na siguro nagpiprint ka rin ng site, kaya bigyan na gamit ang Lord na tao para i-push ka pa rin. Baka may nausap na kasi ang Lord eh, Lord, alam mo gagawin ko sa Lord, ito ang gagawin mo. Ito ang gagawin mo. Tapos sino pinakinggan? Ngayon may ginamit siyang mga tao para i-push ka. Hindi mo ka rin pinakinggan. Pero ang point dito, ang Holy Spirit, lagi siyang mangungusap sa buhay ng isang Kristyano na lumabas ka sa comfort zone mo. Amen po ba? Ay, kasi sa akin maraming beses na nangyari eh. Kasi sabi ko, Lord, gawin mo to. Sabi ko, hindi ko madali. Sabi ng Lord, sino bang magagawa? Vessel ka lang. Vessel ka lang naman. Sabihin mo, hindi ko kaya. Ay, di ba sabi sa Bible, kapag mag-aano ka, salita ka, hindi ka magsasalita, ako. Wala kang maranasan sa Bible eh. Hindi ako marunong. Eh, ako ang marunong. Hindi ka naman talaga marunong. Wala naman talaga tayong mapagmamalaki sa Lord. Amin po ba? Lahat ng talento na mayroon ka, lahat ng galing na mayroon ka, hindi yan sa'yo galing sa Lord yan, tinahiran niya lang. Amin po ba? Amin po ba? Hindi mo sabihin na hindi ko kaya. Eh, I can do all things through Christ. Gives me strength. So, nandun talaga yung part na ang Holy Spirit, alam niyo, ang taong push-push, lalagot talaga at lalago yan. Amin po ba? At kapag filled ka ng Holy Spirit,
at nasa comfort zone ka, parang sasabog ang puso mo na hindi ka makakilos. Totoo po yun. Kapag filled ka ng Holy Spirit, at lagi ka nasa comfort zone, hindi ako naniniwala na filled ka. Kasi ang filled ng Holy Spirit, kapag nasa comfort zone, parang sasabog yung puso niya, na talagang mayroong nagtutulak sa kanya na kumilos. Na kahit hindi mo sabihan, makikita mo yan sa labas. Kasi nga, filled eh. Kung hindi niya mapigilan yung apoy sa puso niya, kaya gagawa siya ng mga bagay. Alam mo, mas okay, yung doon mindset na, gawin ko na to kaysa lalong magsakit ang puso ko. Yan po kapag filled. Pero kapag hindi ka filled, walang conviction. Walang conviction yan. Walang nag-guide sa'yo. Walang nag-lead sa'yo. Pero kapag filled ka, lalabas at lalabas ka sa comfort zone. Amin po ba? Kaya, sa Bible mapapansin lahat ng lingkod ng Diyos, talagang lumabas sila sa comfort zone nila. Dahil filled sila ng Lord. Amin po ba? So, kaya hindi ka dapat maging attached sa comfort zone mo. Amin po ba? Ang comfort zone usapan dito is kaya nga sa isang Kristyano, dapat ang comfort zone mo lagi si Lord. Amin po ba? Para kahit saan ka man niya dalhin, nandoon talaga na hindi ka man natili sa comfort zone mo sa mundo. Amin po ba? So, yan yung number 1. Number 2, ano po yung mga dapat na hindi tayo attached? Number 2, pleasing people. Alam niyo, darating sa punto ng buhay ng isang Kristyano na ilalagay ka ng Lord sa sitwasyon na yung mga mahal mo, hindi mo talaga dapat i-please. Amen po ba? Mapa-asawa mo man, mapa-magulang mo man, mapa-anak mo man, mapa-mahal na mahal mo mga handle mo. Yan, yung mga taong inaalagaan mo, darating ang point na hindi mo talaga sila dapat i-please. Hindi dahil intensyon mo na saktan sila, kundi mayroong gustong ituro ang Lord sa iyo at sa kanila. Kasi minsan kaka-please mo sa tao, hindi mo na siya nakukorek. Sabi nga sa akin ng Lord nakaraan, kung totoong mahal mo siya, panindigan mo yung tama. Kung totoong mahal mo ang parents mo, kung totoong mahal mo yung asawa mo, mga kapatid mo, panindigan mo yung tama kahit masakit yun. Hindi ka dapat ma-attach sobra sa pag-please sa tao. Amen po ba? Lalo na kapag alam mong mali, hindi ka talaga dapat ma-attach. Amen? Kasi pag na-attach ka sa pag-please sa tao, ang nangyari po nun, kinakahiya mo yung sinasabi ng Lord. Ano sabi sa Bible? 2 Timothy 2:15, manggagawang walang dapat ikahiya. Yan yung verse kanina sa Timothy, nasabi doon ng Lord na sikapin mo maging kaligod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya. Alam nyo, kapag kinakahiya natin yung salita ng Diyos, ipiplease natin lagi yung tao. Kahit alam mo na may mali na siyang ginagawa, kakahiya mo yun. May time din na, dahil ayaw mo siyang magalit, di mo na lang siya papagalitan. Pero kahit anong mangyari, dapat mo ipiplease ng tao. Amen po ba? Amen po ba? For example, anak mo, rebelde na ang rebelde, hindi mo pa rin pinapagalitan. Anong mangyari dyan? Wala. Sabi ko nga na, isa lang sa nakita ko na, pwede mo naman siyang disiplinahin, pwede mo siyang, kaysa bastos-bastos at kinalala ka siya ng wala. Amen po ba? Amen. Hindi pwede. Na dahil alam mo kung mahal mo siya, dapat disiplinahin mo siya. Amen po ba? Minsan parents mo, alam mo nang nagasang ba sa bato. Hindi mo pa rin-review. Kasi natatakot ka na bakit ka nabigyan ng baon. Na baka wala ka ng allowance. Ang parents mo hindi nagasimba. Hinayaan mo lang. Alam mo, naalala ko pag kay mama dati, pag sila nagasimba, until now, sinasabihan ko na, ma, ibang usapan ng Lord, ha? Ibang usapan ng Lord. Sabi ko, ma, oo, nanay ko kayo, pero mahal ko kayo, ay magsimba kayo. At pag, kunwari, pag si mama, talagang may mga reason, talagang, ay, ma, sabi sa Bible, nasusulat. Hindi yan reason. Hindi ako si mama, may time di makasimba kasi may ubugaw. Pag Christmas ka mo, pa rin pa lang makasalo. Sabi ko sa kanya, pag ubo mo, ikaw lang di makasalo. Kasi na, pag magyakap-yakap, manampalataya ba nagagaling ang ubo mo? Wala naman sinabi sa Bible na kapag may ubo, magsimba. May panyo, ubo mo itakip. Di ba? Hindi pwede kasi nipipis mo yung mga tao. Kapag anak mo man yan, hindi pwede. Kasi pag ganun po, ibig sabihin, kinakahiya mo ang salita ng Diyos.
Amen po ba? Amen po ba? Every time you please people, kinakahiya mo ang salita ng Diyos. Sabi dito, 1 Thessalonica 2:4, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita na nangaral kami hindi upang bigyan kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Tandaan mo, hindi ka nagsishare ng Word of God, hindi ka nangangaral para yung tao ma-please mo. Para i-please ang Lord. Amen po ba? Amen. Isa sa natutunan ko, kapag nasaktan ng tao sa pinipreach mo, totoo yun. Amen po ba? Totoo yun. Lalo, kasi ang Word of God, tagos talaga yan, mas matalas pa yung espada. Sabi sa Bible, kaluluwa. Sagot yan. Kasi ako na-prove ko naman talaga na kapag hindi totoo yung sinasabi sa akin, hindi naman talaga siya masakit. Pero kapag totoo, masakit talaga siya. Kaya kapag isang tao, kinokorek mo, masasaktan talaga siya. Kahit pamilya mo yan, kahit mga kapatid mo yan, kamag-anak, masasaktan mo talaga. Kasi nga, sabi dito, hindi ka na para bigyan ng kasiyahan ng tao. Hindi mo tinatago yung Word of God sa show, yung sugar-coated na preaching. Yung takot kasi ako mawala, hindi ako nag-preach ng ganito. Yung ito pa, totoo to. Yung meron isang director na sabi sa akin na kung dito parang wala siya. Basta sabi niya, Pastor, pagsimba kami doon nagsimba nakaraan yung pinsan ko doon sa church. Kasi pinsan ganito, ading, after preaching, naging ito na sorry yung pastor sa bading. Pasensya na nga, di ba dito ka pala preach ako about bading. Ay, hindi tayo dapat magsasorry. Kasi tama naman yun. Yung ganito na yun, nagsisimba na yun dito. Nagsisimba na yun dito. Tapos ano yan, nag-try siya magsimba din sa iwas yung bahay. Tapos sabi niya, grabe pastor, after preaching, naglapit yung pastor sa kanya. Sabi siya, hindi na, nag-preach ako about sa ganito. Hindi ko alam na nandyan ka. Ay, yun nga dapat, ang Word of God, active in living. Diba? Alam niyo, kung mamasa yung kanina sa church, siyempre, kung anong sitwasyon, yun dapat ang i-preach mo. Hindi yan sabi na, yan na naman, itong sitwasyon yun ang preaching. Malamang active in living, alam mo, i-apply mo yung versikulo sa ibang sitwasyon, natapos na. Tapos sabi, sorry, hindi ko alam, ganun ka pala. Sa susunod, hindi na ka mag-ano. Hindi ganun dapat, panpisil ka pa ganun. Ikaw pa naging na sorry nga, nag-preach ako about sa ano, hindi ko alam, ano ka pala. Mali ka pala. Hindi, dapat i-preach ko yung katotohanan. Amen po ba? Pero sabi naman daw noon, sabi naman ng taga-church na yun daw, ay, dito raw talaga siya kung nakatawag kasi raw. Kala daw niya, natuwa na sana siya yung ulan, nag-preach siya. Kasi sabi daw nung susunod din ako mag-asimba dito, pastor, kapag nag-preach ka ng ganito. Hindi naman nga rin, pastor. Susunod din ako mag-asimba dito, preach ka naman pa din. Kasi sabi na siya. Sabi ng pastor, sorry ha, susunod din na. Pero yung bading nila, sabi daw siya na ginawa na lang yun para joke-jokein lang ba. Pero totoo, gusto niya na nare-reflect siya. Pero nag-ayag daw ng sorry sa kanya yung pastor, parang na-reflect daw siya, ay, hindi talaga ako dito nag-visit. Alam niyo, hindi pwede gano'n. Amen po ba? Hindi pwede na pag may mga pidilitsyon ka maging gano'n sorry. Sa Bible, abomination yun eh. Nakalagay sa Roma chapter. Diba ang journal, Roman chapter 1? Nabasa nila ng chapter 2. Diba, sabi ng Lord, dahil sa masasamang isip nila, hinayaan na talaga sila ng Lord. Hinayaan na sila. Lalaki siya, babae siya, babae. Kaya kung ginagawa yan ng mga tao pa rin at walang conviction, ibig sabihin hinayaan ka naman Lord. Hindi yan siya dahil niya kami ng Lord, kaya kami hinayaan eh. Hindi, nakalagay sa Bible, hinayaan ka kasi masabak na talaga ng isip ko. Diba may verse na sinasabi sa Bible na hindi tayo pipigilan ng Lord sa paggawa ng masama? Nakalagay doon. May versikulo na kapag may gusto kang gawin ng masama, hindi ka pipigilan ng Lord. May free will ka. Kaya yung mga ganung bagay, hindi ka dapat hindi na sorry. Kapag hindi ka na sorry, lalo alam mong tama ka, ang isip. Amen po ba? Sa po, handle ka. Sorry ha, pero sasabihin kita na mawaling maging. Sorry talaga. Hindi. Si Kristo ba naging na sorry? Sa mga Sodom at Gomora, sinabi ni Yahweh, sorry. Mga Sodom at Gomora, tawarin niyo ako. Susunugin ko na kayo. Wala kayo nabasa sa Bible.
Walang warning, paulan agad. Di ba? Wala ko nabasa sa Bible at nag-warning ang Lord. Wala, paulan agad. Actually, ang winarningan ng Lord sa Bible, si Abraham. At si Abraham ang nagsabi kay Lot, walang winarningan ng Lord sa Sodoma at Gomorrah. Hindi niya yung pinagsabihan yun. Hindi kasi nga, hinahayaan na sila ng Lord. Kaya pag ang totoong Kristyano, kapag ang tao gumagawa ng masama, walang warning. Hinahayaan ka ng Lord. Kasi nakita niya na yung isip. Amen po ba? Natatandaan natin yun ha. Napaka-importante na huwag natin ipis ang tao. 2 Corinthians 5:9-11. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. Nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. So alam niyo po yun, ang taong tunay na may takot sa Panginoon, sinisikap na hikayatin yung mga tao para manumbalik sa Diyos. Amen po ba? Totoo po yun. Kapag ang tao wala na takot sa Lord, hindi ka nagsikap na yung tao, encourage na lumapit sa Lord. Wala na. Diba? Tulad ng mga panood ko, sabi ni David Diga, kapag wala ka ng boldness sa pagsushare ng Word of God, pagkikayat ng tao na sumunod sa kalooban ng Lord, ibig sabihin nun, hindi ka namumuhay sa katuwiran. Totoo po yun. Mahirap mag-share ang tao na namumuhay sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Mahirap po. Kapag sunod-sunod ang ginagawa mong mali, ayaw mo na sa bahay nyo, ayaw mo kumilos. Siyempre, ayaw mo mag-share. Kasi baka makita ka ng mama mo sa daanan, share ka pa. Sa trabaho mo, pasaway ka, awol ka ng awol. Mag-share ka ng awol, uy, yung share ka ng awol, ba't hindi mo share sa sarili mo? Pag mag-awol. Okay? Sa school, kumpiyator ka, tapos nakita ka ng mga klasik mo sa share ng awol of God. Ang share mo pa, huwag mawapya. Salanan po yan. Eh di, grabing hirap mo. Yung tipong alam mo na yung araw-araw, yung bunay, babae ka, susunod ka, nakita ka ng mga klasik mo, marami kang mga ginachat na lalaki. Lalaki, marami ginachat ka, mahirap talaga. Pero kapag may takot ang tao sa Lord, kahit ka ng tao lumapit sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Gawa 5:29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Yan. Tandaan niyo po yun, pag dumating ang time sa buhay mo na nasa situation ka na kailangan mo talagang mamili, lagi mong piliin talaga ang Lord. Amen po ba? Huwag ka mapipis ng tao. Amen po ba? Okay. Colossians 3:23-24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo, at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Alam niyo, kapag sa tao ka naglingkod, hindi lahat may gantimpala. Pero kapag sanod ka ng lingkod, lahat ng ginagawa mo para sa Kanya, may gantimpala po yun. Amen po ba? Amen po ba? Hindi yun masasayang kasi sabi niya dito, alalahanin ninyo ang pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Basta sanod mo gawin. Amen po ba? Pagdating kasi ng paghukom, hindi ka ni-rewardan ng Lord kung anong ginawa mo sa ibang tao. Kasi pwedeng pinipis mo yung tao eh. Ni-rewardan ka lang ng Lord kapag ginagawa mo yun para sa Kanya. Amen po ba? Okay. Efeso 6:6-8. Gawin ninyo yan, may nakakakita man wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo yung mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na para sa Panginoon tinadilingkod at hindi sa tao, sapagkat alam ninyo, gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninyo man, maging siya man ay alipin o malayo. So, tandaan nyo, kahit sabihin natin na ikaw ay servant, ikaw ay nasa authority, basta't ginagawa mo yung para sa Lord, lahat pantay-pantay lang. Amin po ba?
Kaya nga sabi sa Bible, maglingkod kayo ng masaya para. Alam mo, para maging masaya ka sa ginagawa mo lahat, gawin mo siya para sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Okay, last. Ito po. Ano po ba yung bagay na hindi tayo dapat attach sa kasalanan? So bilang isang kasalanan, hindi tayo dapat attach sa kasalanan. Ang kasalanan dapat tinatanggal. Marami pong kasalanan. Tabaran, kahalayan, pagmamataas, kayabangan, marami. Sabi mo dito, John 8:32. Sabi po dito, yan, at tapat nagtuturo ng katotohanan. Alam niyo po, kapag tinuturo kasi yung katotohanan, unti-unti mo na-overcome yung kasalanan. Alam po ba? Hindi porkit nagkamali ang isang tao, hindi ka nagtuturo ng katotohanan. Kasi ang totoo, the more you preach, wala nagsishare ka ng word of God sa mga tao, meron talaga siyang power na habang nagsishare ka ng word of God, yung buhay mo talaga, lalo ka pa nagiging grounded na hindi na ako gagawa nito. Hindi na ako gagawa nito. Pero kapag di ka na nag-preach ng word of God, ibig sabihin nun, gusto mo pa rin gumawa ng mali. Kasi ako naranasan ko na meron ako nagawang pagkakamali sa harapan ng Lord. Pero every time nag-preach ako, lalo pang eager yung spirit, yung spirit ng Diyos sa buhay, lalo pa siyang tumitindi. To the point na ayaw mo talaga gawin yung mali. Kasi sumusunod ka sa Lord. Pero kapag hindi ka nasi-share, mas grabe talaga ang kasalanan. Amen po ba? Kasi, pag leader ka, automatic, na kapag nag-preach ka ng word of God, na-filled ka ng Holy Spirit, talagang yung pinipreach mo, dapat in-act mo. Amen po ba? So, napupush ka na, lumabas ka talaga sa comfort zone at hindi ka na gumawa ng kasalanan. Isang Kristyano, hindi ka dapat attach sa kasalanan. Amen po ba? Hindi mo pwedeng palaguin ang kasalanan sa buhay mo. Amen po ba? Hindi pwede na, okay lang, mag-repent ako. Hindi. Darating ang time dahil sa kasalanan, makakalimutan mo na mag-repent. Alam niyo po ba, na kapag puro ka gawa ng mali, yung isip mo, hindi mo na maisipan mag-repent. Kasi nila mo na ng kasalanan ng isipan mo. Ang repentance, galing lang yan sa Lord. Ang Lord ang magsasabi sa'yo na repent. Pero kapag puro ka na kasalanan, gawa ka ng mali sa harapan ng Lord, hindi, mahirap mo na maisip yung word na repent. Kasi puro na isipan mo ng kasalanan. Kaya nga, dapat pa nag-repent, puno mo po yung sarili mo ng word of God. Amen po ba? Kaya yung iba, hindi magugulat ka, bakit iba nahirapan maglingkod sa Lord? Kasi nga, bihirap na lang pumasok sa isip nila yung word na repent. Kasi nga, kasalanan. The more ka gumagawa ng kasalanan, nabubulag ka na ng nabubulag. Nabubulag ka na ng nabubulag to the point na hindi mo na nakikita yung word na repent. Hindi na siya sumasabi sa isip mo. Kasi pagising mo, kasalanan. Maghapon, kasalanan. Maghapon, kasalanan. So, to the point na wala nang sa mindset ang repent at nandoon pa yung bato ng kaaway na ratang mag-repent. Gagawin ko rin naman ulit. Bunga po yan ng kasalanan. Bakit ako magsisisi? Gagawin ko rin naman ulit. Yan ang bunga ng taong gumawa ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, nadadayang ka ng kaaway na hindi ka na mag-repent. Kaya ang isang Kristyano hindi dapat naka-attach sa kasalanan. Amen po ba? Sabi dito, John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Si Kristo po ang tinutukoy dito na para ma-overcome yung kasalanan, kailangan talaga si Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Araw-araw dapat si Christ ang center sa buhay mo. Amen po ba? Kaya dito, John 8:9-41, sumagot si Jesus, kung kayo ay bulag, hindi sana kayo hinatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyo nakakakita kayo, nananatilig kayo may sala. Malinaw po dito. Kung ikaw sana bulag ka sa mundong ito, hindi ka nakagawa ng kasalanan. So dahil sinasabi mo na nakakakita ka, alam mo na yung totoo, doon ka nagkakasala. Alam niyo yung mga taong sasabi kasi alam mo ng katotohanan, yan yung mga taong lagi nagkakasala. Pansinin mo, may nagkwento sa akin dito, Pastor, nag-share ako ng word sa plaza. Sabi niya, hindi na raw siya magtanggap kasi kilala na rin ng Lord. Tigtas na rin daw siya. Kasi nag-journal naman daw siya. Nagdi-devotion naman daw siya. Pero habang nag-share siya, yung tao na to, nag-laptop. Ay, sino mo, may share siya naman nag-laptop ka, tapos yung papatanggapin ka na sabi niya, ay, hindi na ako magtanggap.
tinanggap ko na rin si Kristo. Nag-journal ako, nagpa-fasting ako, nagpipray ako. Isa pa to, meron ding nagbili ng pabango doon sa, may nagbili ng pabango sa store. Tapos may sabi niya, kilala mo ba ako? Pastor ako. Ako yung pastor dito. Sabi niya, ako yung pastor dito. Tapos sabi ng nagabanda sa tindahan, ay hindi na po si ano yung pastor. Sabi, ay hindi, mas mataas ako sa kanya. Ano ko lang siya, ito ko lang yun siya, oh. Kami talaga yung matataas. Grabe sabi ko. Sunod lang mataas. Grabe. Isa pa to. Yung pauwi ako dito ng Nara, meron kasing kapatid si Pastor Jao na may kinakasama yung lalaki. Hinapit ako sa Pirawan. Kasi may washing akong dala. Tapos sabi na nakwentuhan kami, ang pambungad niya sa akin. May pambungad siya sa hindi ko nagustuhan. Dumating yung point na nagsabi siya na sabi niya na in church namin, kami una sa lahat-lahat. Si Pastor Anjo, hindi niya sabi na nag-church. Yan sabi niya, alis lang yan, gano'n. Tapos sabi niya pa, alam mo, so kung yung church, kaunti lang taon. Kasi pag sobrang dami, ang hirap na i-handle. Kaya mas okay, kami-kami lang. Ganun din yung mindset na, mas okay lang kami-kami lang, parang lahat mag-disipulo. Pero nagbabura siya sa harapan ko, ha? Yung ate niya yung pastor. Doon sa, yung ate ko, pastor. Grabe nga, nagtuturo din siya ng nagtuturo siya ng mga malalalim talaga about Israel, mga ganito. Lalim, nag-Bible school ka, ate ko nag-Bible school. Ako naman, tingin ko, sabi ko, grabe. Grabe. Yung tipong makita mo yung proud. Alam mo yung taong proud, hindi na mumuhay sa kasalanan ko. Ang taong humble, yan yung talagang nagpapakumbong sa harapan ng Lord. Kapag sinira ka ng Word of God, sasabihin mo na, kahit ngayon, taga-church ka na, River of Life, may mag-share siya ng Word of God, sasabihin mo, ay, alam ko na katotohanan, ang pride ka. Kasi ako naranasan ko may mag-share saan, pinapakinggan ko eh. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi baka may mata. Isipin mo nga yung time na may nakasabay ako. Yun nga, yung pag-uwi ko lang dito, yung ganun yung mga sinasabi niya sa akin. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Kasi nga, pinapakinggan ko lang yung sinasabi niya ko. Tama ba ito? Mali ba ito? Hindi ako sasabi, ay, hindi ko na kailangan ng Bible school. Magaling ako. Grabe ba? Ano na lang yung nakaramag kong pababa, sabi niya, yan sila, under ko lang yan, ako talaga pinakamataas dito. Grabe, baba ko lang, itong binaba ka ng Lord. Hindi mo dapat iyabang yun. Amin po ba? Amin po ba? Kaya pag nag-share sa mga sabihin mo na, kunwari dito sa church, sabi ko, tanggapin natin si Lord, ay, tinanggap ko na siya ng lunes. Hindi na ako ngayon. Ma-pride ka pag namumuhay ka sa kasalanan. Kasi ang tao po na namumuhay sa kasalanan, araw-araw tinatanggap si Kristo. Amin po ba? Actually, opportunity nga yung may mag-share sa ng Word of God, patanggapin ka na kay Kristo. Kahit nakatanggap ka na kay Kristo, opportunity yun. Alam niyo, may time nga nagbabantay ako dyan sa may tabuan before ng pabango, nagsishare ng Victory Church. Diba? Nagpapatanggap sila, diba? Awan sa langit. Nagayo ko ako dyan, pinagsabayan ko yun. Kasi baka may nagawa ka, baka di mo alam. Ganon. Hindi yung, ay, tinanggap ko yun. Hanggang ko lang kung tama. Well, finder ka. Alam mo yan, yung ganon. Yung mga taong ganon, alam mo yung kaya ako ko yun. Kasi ang totoo, kapag ikaw mo sa kasalanan, lahat ng Word of God tatanggapin. Amen. Amen po ba? Pero siyempre kung mali, hindi mo tatanggapin. Amen po ba? Kahit nga pa nagsishare sa akin ng ibang religion, hinahayaan ko sila mag-share. Hindi ko sinasabi na, I no need. I don't need. Hindi na, pintas na ako. Hindi na kailangan yung mga booklets yun na yan. Hindi ko na kailangan yung company niya sa akin. Pinapakinggan ko siya kasi baka sa convo namin, may mga mindset siya na baka matama pa. Hindi yan yung sabi na may mag-abot siya, pwede ba ako mag-share? Hindi mo pwede tawagin. Kasi opportunity yun, di ba? Sabi ng Pastor Viso Sunday, opportunity yun para masiran mo sila. Kaya ako pag mag-share sa akin Jehovah dati, opportunity to, ay nalaman ko na hindi pala sila naniwala sa himala. Hindi pala sila naniwala sa impyerno. Hindi pala sila naniwala ng Holy Spirit, Diyos, kapangyarihan na. Ay di na ano sila. So, opportunity yun, hindi sabi na, ako baka madibati ako. Wala akong alam. Alam ko na Romans 6:23. 16.
John 14:6. Jesus wept. Yun lang alam mo. Puro iyak-iyak. Yun lang. Pero kapag ikaw puno ka ng salita ng Diyos, opportunity yan. Amin po ba? Pero hindi ikaw nag-approach siya na pwede mo ba kayo siraan? Makbakan tayo. Meron din kasi ako kilala na iba talaga. Sila pang una. Makbakan talaga nila. Nakipagbibig na naman ang nanalo. Kaya tatandaan po natin yan. Sabi dito, John 9:4, ito, sabi dito, Gawa 3:19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Alam niyo po, ang repentance, hindi yan siya tumatalab noon lang. Araw-araw tumatalab yan kasi pagsisikan ng totoo. Minsan kasi iniisip ng isang Kristyano, nag-repent na ako ngayon. Noon. Ngayon, hindi na tumatalab. Hindi. Minsan magaling sa ganun yung Kristyano eh. Lalo kapag matagal kang nawala sa Lord, pakiramdam mo mag-repent kang hindi mo tatanggapin ng Lord. Pero hindi. Ang repentance lang, actually dapat yung Kristyano araw-araw repentance spirit ka eh. Amen po ba? Hindi totoo na yung mindset kasi na iba, hindi na ako tatanggapin ng Lord ngayon. Kasi grabe yung nagawa kasalanan. Pero ang totoong Kristyano, araw-araw nag-repent yan. Pagising sa umaga, hindi ka na natawag agad eh. Lord, patawarin mo ko, may napanaginipan ako hindi maganda. Natukso ako sa panaginip mo. Yan. Repentant spirit yun. Alam niyo po ba yan, yung tipo pagising mo pa lang, may naisip ka ni maganda, repent agad. Hindi yun yung sabi na, nag-repent na ako ngayon, hindi na ako tatanggapin ngayon ng Lord. Yun yung mindset ng kaaway, na binabato sa'yo para hindi ka makalapit sa Lord. Kasi yung totoo, kapag nagsisi ka sa harapan ng Lord, papatawarin ka niya. At ang taong may repentant spirit, yun yung nagpapagamit lagi sa Lord. Amen po ba? Tayo dito, Gawa 8:22-23. Pagsisihan mong kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon, na naway patawarin ka niya sa iyong hangarin. Dahil nakikita kong puno ka ng inggit at binanggo sa kasalanan. Roma 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ng kasalanan pa. Alam niyo po, wala ka pa nag-repent, tinatawag ka ng Lord. Ang kailangan mo na lang tanggapin mo na pinatawad ka niya. Alam niyo, kung nakawa ka ng mali ngayon, hindi ka pa nagsisisi, pinapatawad ka niya. Hindi ka sipin mo, namatay na nga siya sa cross kahit makasalanan ka rin. Ano na lang kung nag-repent ka? Yun po yun. Kaya minsan yung tao, alam nyo kasi ang tao, kailangan mo muna ng tawad sa kanyang tao bago siya mag-repent, bago siya magpatawad. Ang Lord hindi ganun. Kaya nga, gawin mo sa kapwa mo kung ano ginagawa sa inyo, Lord. Ang tao, hindi ko siya nagsingi ng sorry kung siya mapatawarin. Kaya nakalagay sa Bible, di ba magpatawad ka? At papatawarin ka. Wala akong nabasa sa Bible na humingi ka ng tawad sa tao. Wala pa akong na-encounter na humingi ka ng tawad sa tao at pag pinatawad tinanong ka lang napapatawag ka ng mga katanggap ng kalayaan. Ang sabi sa Bible, magpatawad ka para pag humingi ka ng tawad sa lupa, patawarin ka sa kasalanan. Kasi ang tao, magaling sila hindi nga siya ginuso, hindi ako papatawad. Gagawin din yan sa iyo ng Lord. What you do to others will be done to you. Ano po ba? Kasi ang dapat, hindi man siya humingi ng tawad, magpatawad ka. Kasi, baka, meron ka rin mga nagawang mali, hindi ka nakahingi ng tawad, magbalik mo sa iyo. At ang Lord mismo, hindi pa tayo humingi ng tawad, pinatawad din na tayo. Amin po ba? Ganun po ang dapat. Amin po ba? Kasi, pag may nakasakit, di ba siya humingi ng sorry, hindi. Responsibility mo bilang Kristiyano at command ng Lord na magpatawad ka kahit hindi siya humingi ng tawad. Kasi pag nagpatawad ka, ikaw naman naanin yun. Ikaw may kapayapaan. Kunwari, minangutang sa'yo, patawarin mo na. Amen po ba? Hindi yung ikaw pa nagtatanim. Amen po ba? Patawarin mo na para makalaya ka. Amen? Ngayon, kung hindi siya magsisi sa ganun, hayaan mo siya. Ay, importante makalaya ka. Amen po ba? Ayun po yun. Kunwari, may nakagawa sa'yo ng ganito, patawarin mo na kasi mahirap. Alam nyo, ang hirap pong paggamit sa Lord kapag hindi nagpapatawad. Amen. Mahirap po. Amen? Kaya dito, Roma 8:2, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay, dahil sa pagkisa natin kay Kristo, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 1 Corinthians 6:9-11.
Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya dapat may isang kasalanan hindi ka talaga attached sa kasalanan. Amin po ba? Last conclusion. Ito po. Ang malalim na relasyon sa Diyos ang tutulong sa atin para umalis sa comfort zone, tumigil sa pag-please sa tao, at mapagtagumpayan ang kasalanan. Alam niyo po, yun lang ang pinakasusi. Magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Diyos. Kapag lumalim ang relasyon mo sa Lord, itutulak ka talaga ng Lord na sa comfort zone. Kapag lumalim ang relasyon mo sa Lord, wala kang pakialam kung yung mga tao magalit sa iyo. Ang importante, ma-please mo siya. At kahit anong mangyari, hindi ka titigil sa mga pag-abot sa pinapagawa sa iyo. And last, siyempre, yung kasalanan na pagtatagumpayan kapag lumalalim pa ang relasyon mo sa Lord. Kasi, the reason na naman bakit gumagawa ang tao ng kasalanan, yun kasi yung mahal na naman. Pero kapag mahal mo ang Lord, ang kasalanan, nawawala po yan. Amin po ba? Tumayo tayong lahat. Ilako na tayo sa ating tithes and offering. Sa ika-po na paghahandog sa Panginoon, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Sabi sa 2 Corinthians 8, verse 1 to 3. Sabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat ayun. Bilang isang Kristiyano po, obligasyon po nating magbigay, ibalik ang ika po ng kinikita po natin sa lahat ng ating pinagkikitaan, maging financial man yan or kahit na sa mga regalo, sa lahat dapat ibinabalik natin ang 10% sa Lord. Una po, may mga benefits po yan kung tayo'y tapat na nagbibigay sa Panginoon. Number 1 po ang protection sa ating family. Amen po tayo doon. Pangalawa po, mayroon po tayong kapayapaan. Na kahit anuman ang dinadanas nating kapighatian, kahirapan dito, ay mayroon tayong kapayapaan kapag sumusunod tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya, kapag tayo po ay nag-tithes, masusustain po ang church. Yun, ang lahat po ng binibigay natin na pupunta po yan sa church, hindi po yan napupunta sa pastor o kung saan-saan. Ang Panginoon po kasi ay may paraan sa lahat ng kanyang gawain, lalo na po sa church. Amen. Amen? At kapag sumunod po tayo sa utos ng Panginoon, matindi po ang balik po niyan sa taong sumusunod talaga. Overflowing po ang blessing na matatanggap natin. At ang tithes po ay hindi po yan hinihiram. May testimony lang po ako dati kasi ang tithes ko, meron kasi akong kaibigan kasi galing po ako ng Qatar. Bali ang kaibigan ko na to, kumbaga kasi kapag nagsweldo kami, ang 10%, tinatabi ko na yan. Tinatabi ko na talaga, Lord, pinagpipray ko pa yan, Lord, para sa ito. So minsan, naawa ko sa kaibigan ko kasi, umiiyak-iyak pa siya na kailangan niyang ganito, gano'n. Ay, ano ang puso ko sa mga taong gano'n, na pinaghiram ko siya, na hindi pala dapat. Ang nangyari po, ayun, may mga emergency. Basta maraming nangyari na may hindi ko maintindihan sa buhay ko kung bakit may mga emergency, may mga ganito. Napakarami na ang dapat pala talaga kapag sa Lord, hindi natin gagalawin. Amen?
Kasi lahat po ito, lahat ng kinikita natin, lahat po yan sa Lord. Kasi minsan, di ba, kapag nagpahiram ka ng pera, wow, salamat sa'yo, salamat. Hindi, diba, salamat sa Lord. Yan. Amen po ba? Ako, mag-testimonial ako, noong nagsimula ako yun nga, sa Qatar. Kasi sinabi ko sa Lord, nakakapagod na ang hirap. Kumbaga kasi hindi madali ang magiging OFW. So nag-pray ako sa Lord na gusto ko rin. Yung nakikita ko na bakit kaya may mga breakthrough, bakit kaya may mga taong pinagpapala. So, sabi ko, Lord, gusto ko ganun din ako. So, hinakbangan ko lang na talagang kapag nagsweldo ako o kaya may mga bigay sa amin kasi sa Qatar, mayroong mga minsan na may nag-bless din sa'yo. So, mga 10% doon, tinatabi ko talaga. Wala ayaw ko na kasi ayaw ko nang maranasan muli yung ginalaw ko, yung pinahiram ko sa kaibigan ko. Maayos naman ang intention ko. Bakit Lord maayos naman ang intention ko? Pero sabi ng Lord, ang sa akin, isa akin. Amen po. So mula nung nilakaran ko, nag-pray ako sa Lord na gusto ko Lord, mayroon din kaming gusto ko rin na kahit papano umangat din sa buhay yon. Binigyan ng ang anak ko si panganay, engineering siya, pero layo. Ang layo ng kapag ang Lord ang gumawa ng paraan at ang Lord ang kumilos, mayroon siyang mayroon kakaiba. So sa madaling salita, may binigyan kami ng business, kung sino nakakaalam ng business nila. Yan na po, hanggang ngayon, patuloy pa rin binibless kahit sabihin mong ang store namin maliit lang, hindi siya kagandahan, hindi aircon, pero mga tao talagang patuloy na pumupunta doon. Kasi andun yung presensya ng Lord at sumusunod talaga sa kanyang utos. Yon. Ayun lang, maraming salamat at sana magmula ngayon lakaran din natin para magkaroon din tayo ng breakthrough. Meron hindi lang po yan sa financial kundi sa pamilya din natin. Talagang kung doon ka na nanampalataya ka talaga na ibibigay ng Lord, ibibigay niya yan. Amen? Amen. Sige po, closing prayer po tayo. Hallelujah, hallelujah Lord. Ama sa langit, sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus, salamat o Diyos sa iyong mga banal na salita, Panginoon, at patuloy o Diyos na turuan mo ang aking mga kapatid, turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na sumunod sa iyong mga salita na i-declare breakthrough, Panginoon, financial man yan o physical, Panginoon, at mula ngayon, Panginoon, patuloy mo, O Diyos, na huwag pagkukulangin ang bawat isa manampalataya, Panginoon, na ika'y kikilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lahat ng pupurit pagsamba, Panginoon, binabalik ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.